Hi guys, punta lang kami ng Taktak. Dala namin to si ZX-10R. Matagal na kasi hindi nara-ride. Lobat na. Ganda oh. Live-in, old school. Sunday ngayon, June 1. Smooth na smooth itong 10R. Iba talaga inline 4. Hindi kamukha nung V-Strom na dalawa ng piston. Ito smooth na smooth siya. Sarap talagang gamitin itong 10R. Kahapon ay galing kaming Subic. Ano yun? 11th anniversary ng Suzuki Big Bike sa Makati. And nang dumaan kami sa EDSA, wow, walang dumadaan ng motor sa bike lane. Babait. Kasi nga dahil sa NCAP, marami actually may gusto sa NCAP, marami ring ayaw. Kayo guys, ano sa tingin nyo? Okay ba ang NCAP? Or hindi? Kasi meron mga nagsasabing na-charge daw sila ng masyadong malaki. Pero maganda ron, disiplinado yung mga motorista, lalo na yung mga nakamotor. Walang masyadong magiging aksidente. Kasi nga natatakot sila sa NCAP, natatakot silang mahuli, takot ma-charge. So 11th anniversary kahapon, ginawa sa Magic Lagoon sa Subic. So bagong group namin yon, Suzuki Big Bike Philippines, and the other one is VAP. Ito yung V-Strom Adventure Philippines. Kasi nga diba kumuha kami ng V-Strom sa Suzuki. So medyo nakakapanibago pagka tingnan natin tong Live-in. Wow, maganda oh. Nung dati nagre-racing kami sa Green Hills, siguro mga that was 25 years ago, 30 years ago. Ganyan yung mga nagkakarera. Actually si Aga Bulak, ganyan yung dala-dala niya, ganyan yung ginagamit niya. Live-in. Ganda. Naka-flare pa yung kanyang fender. Ang lamig dito. Cloudy. Makulimlim na, baka umulan. Ang ganda talaga ng inline 4. Alam niyo guys, sa lahat ng motor namin, big bike, no? Pinaka paborito ko itong 10R. Sarap siyang i-ride. Although nakasubsob, yuko siya, pero in terms of handling, confident akong gamitin. There are actually 5 reasons. First is, well, alam nyo naman tong 10R, no? Galing to sa World Superbike Championship. So may dugo siyang kampiyon. Pero ganun pa man, pwede nyo pa rin siyang gamitin mga pang-tambay, pang-marilaki. Pwede rin siyang daily ride, no? That's one. So kahit na ang ride nyo ay puro mga adventure bike, pwede nyo pa rin siyang gamitin. Kung ang ride ay puro mga naked bikes, pwede siya. At lalong-lalo na kung ang mga rides ay puro mga sports bikes na kasama nyo, mas lalong pwede siya. In terms of handling, para siyang may sariling isip na alam niya kung ano yung gustong gawin ng rider. Number 2, meron siyang lakas na 200 horsepower. Ang bitbit niyang makina ay 998cc. Kahit siya malakas, kontrolado niyo pa rin siya.
Hindi lang siya basta malakas. Ang hatak niya ay smooth, linear, at kontrolado. Yung tipo pag humataw ka, parang alam ng motor kung ano yung gusto mong gawin. Kahit mabilis, may tiwala kang hawak pa rin ang sitwasyon. And number 3, dahil sa mga features niya, hindi lang brute force ang dala ng CX-10R, may utak din. Meron siyang traction control, launch control, quick shifter, riding modes, and cornering management system. Para sa akin, ang ibig sabihin nito, mas kampante kang sumubok mag-lean, humataw, dahil alam mo may mga safety nets kang kasama. Para bang may guardian angel ka na ECU na pwede mag-assist sa iyo kung ano man yung gusto mong gawin sa motor. Number 4, syempre forma pa lang panalo na. Alam niyo naman ng ZX-10R, no? Aminin natin, importante pa rin ang forma. Itsura pa lang ng ZX-10R, mula sa matalim na ilaw, aerodynamics, no winglets, hanggang sa agresibong fairings. Panalo sa astig points ito. Kahit nakapark lang, sinasabi niyang ako ang hari dito. Ganon sa forma. Number 5, siyempre yung connection sa motor ng rider. May mga nagamit na rin akong motor, kaya nga sabi ko, sa lahat ng mga motor namin, ito yung paborito ko. Pakiramdam ko parang itong motor na ito ay one with the rider. Parang isa lang kami. Kung saan mo gustong dalhin, nandun agad siya. Pag may gusto akong maramdaman, sagot agad ng makina. At sa bawat baba ko sa kanya, lagi akong napapatingin pabalik na may ngiti. Kasi nga, yun nga, sarap gamitin at confident kang gamitin. Mapa sabakan man, mapalabanan man, o chill ride lang, pwedeng pwede ito. At syempre, siguro dapat ito number 1, yung presyo. Kasi magkano ba ang CX-10R? Well, actually nakuha namin ito ng 998,000. Kaya lang, kung compare nyo sa ibang mga superbikes, mga 1.2, 1.5 million eh. Lalo na yung mga Ducati. Well, syempre, iba namang klase yung mga Ducati, no? Yung mga BMW RR, masyadong ang mamahal ng mga motor na yon. And to think na this is Japan made. This is Kawasaki. So, yun yung mga reasons na bakit paborito ko tong bike na ito. Ayan, malapad na siya, oh. Sunday Mass. May Mass. This is Hinulugan Taktak, Daang-Bakal Road pag Sunday. Dami nagmamas, oh. Pero yung mga kainan, wala na. Talaga. Ito nga pala guys yung mga nilagay namin dito kay ZX-10R. In-order namin kay Ella. So nilagyan namin ito ng carbon cover dito. Then dito rin cover ng carbon. Actually may welded portion kasi siya dito. So bumili kami nito para i-cover to. And okay naman, na-coveran siya. So dito nilagyan na rin namin para mag-blend dito sa carbon dito, no? So oy, umaangat siya, oh. So kailangan siguro nito ng double adhesive pa. Maangat siya, no? Then ito, actually may welded portion dito. Bumili kami dito para i-cover to. Unfortunately, iniwasan niya ito. Hindi pala natatakpan yung welded portion dito. So kinarbon na rin namin to. Cover na to actually, carbon cover. Naka double adhesive siya. Although medyo lumuluag tong isang to, yung part na ito. Dito na cover yung welded portion. Dito rin sa left, cover din yung welded portion dito. Ayan, okay dito. Then dito, daming welded portion, no? Okay. Pero iniwasan ng carbon. So hindi na cover yung mga welded portion dito nung swing arm. Pero ganoon daw talaga, wala naman daw carbon na aabot dito or mako-cover pati yung part na ito, yung portion na ito. Okay, so future plans, medyo matagtag to eh. Siguro lalagyan namin ng all-in suspension,
Yan, papalitan namin, pero medyo pricey ang all-in suspension eh. Kaya baka matagalan na yon. Dito meron din nilalagay na carbon cover. Then siguro ito ring fender, baka palitan din namin ng carbon. Hindi naman lahat daw parang bala kong palitan ng carbon. Hindi naman, yun lang yung mga future plans. Pero future, hindi in the near future, yun lang daw muna ang papalitan namin. Kasi para maganda kasi yung fender naka-carbon din. O, diba? So let's go. Eat muna kami dito sa taxis. Nandito na rin kami. So kain muna kami dito kay Bro. Actually inaabangan namin to si Wild Rift, kaya na nag-open yata to ng 1. Sarado pa. So marami na dito sa Tambike. Marami na stalls. May Korean food, Dulo Mexican, Wild Ribs, si Bro pa din. Okay, ito muna kami guys. Paalis na kami dito. Pauwi na kami. It's already 11:30. 11:30 na ba? 11:30 na pala, tanghali na, mainit na. Service ginanon ng Wheeltech kailangan sa kanila dalhin para tanggalin nila yung llabe, yung service. Bakit daw may llabe? Service yun kasi kailangan ipa-change oil. Okay, go. Okay, uwi na kami guys. Lapit na kami sa bahay guys. Sa lahat po na tumapos ng video, thank you very much. Thank you so much. See you all again in our next vlog. Bye guys.